Palaging binubugbog si Wang at tinuturing siyang mahina, pero natuklasan niya ang isang makapangyarihang artifact na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, upang maging pinakamalakas na mandirigma at maprotektahan ang kanyang pinakamamahal. Isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo sa China si Wang, at matagal na siyang may lihim na pagtingin sa kanyang kababatang si Yao, na siya ring pinakapopular sa kanilang klase. Isang araw habang naglalaro ay ibinunyag ni Yao na gusto rin pala niya si Wang, kaya't pakiramdam ni Wang ay siya ang pinakamaswerteng tao sa mundo, ngunit biglang bumaliktad ang kanyang kapalaran nang may isang lalaking nagkagusto kay Yao ang nakarinig tungkol dito. Isa itong gangster na si Jun na agad nagpatawag ng mga tauhan para bugbugin si Wang, at pilit niyang ipinapakita kay Yao sa pamamagitan ng video call kung gaano kaduwag ang lalaking gusto nito. Nakiusap si Wang na ayusin na lang sa maayos na usapan, pero hindi nakinig si Jun, at habang patuloy siyang binubugbog ay pinipilit ni Jun na magsalita si Wang na hindi niya gusto si Yao. Ngunit sa halip ay nagalit si Wang at sinabi na walang karapatang manligaw kay Yao ang katulad ni Jun, at dahil sa galit ay buong lakas niyang binangga ang isa sa mga tauhan at tumalon pababa sa ilog. Dahil dito ay nagulat ang lahat dahil ang nais lang sana ni Jun ay takutin si Wang, ngunit natakot ito na baka makasuhan siya kapag namatay si Wang, kaya agad niya na ipinahanap ang katawan ni Wang. Sa kabilang banda, unti-unting lumulubog si Wang at naaalala ang kanilang unang pagkikita ni Yao noong nasa high school pa sila, kung saan ito lamang ang tanging tumulong sa kanya matapos siyang mabuli. Doon pa lang ay nahulog na ang kanyang loob kay Yao, ngunit ngayong nalulunod na siya ay iniisip niya na wala na siyang pag-asa. Gayunpaman ay bigla niyang napansin ang isang kumikinang na bagay sa ilalim ng ilog, isang maliit na kumikislap na kristal, at nang pulutin niya ito ay bigla itong pumasok sa kanyang katawan at dinala siya sa ibang dimensyon. Nagulat si Wang nang binuksan niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa isang silid na gawa sa kumikinang na dingding, at habang naguguluhan siya ay may isang boses na tumawag sa kanya bilang master. Ipinaliwanag nito na inilipat siya dahil sa espesyal na kapangyarihan na kanyang nabuksan, ngunit kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan, muli siyang inilipat ng kapangyarihan mula sa himpapawid sa ibabaw ng ilog kung saan siya tumalon. Bago siya muling nag-teleport ay nakita pa niya sina Jun at ang mga tauhan nito na naghahanap sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay bumagsak siya sa loob ng kanilang silid-aralan. Ayon sa boses ng Super Cube, nagkakagulo ang teleportation skill dahil hindi pa niya kontrolado ang kanyang kapangyarihan, at bago pa siya mahuli ng paparating na tao ay agad siyang dinala ng artifact pabalik sa kanyang inuupahang bahay. Pagdating doon, matapos siyang maligo ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Yao na halatang nag-aalala matapos makita ang pagbagsak niya sa ilog. Dahil sa mga pangyayari ay pinapakalma niya ito at sinabing tumawid lang siya sa kabilang pampang para lukuhin si Jun. Nang pinayuhan siya ni Yao na magsumbong sa pulis ay tumanggi siya at sinabing maayos na ang lagay niya, sabay binaba ang tawag at pinayuhan na lang si Yao na magpahinga. Nang humiga na siya sa kanyang kama, naisip niya na kahit sabihin pa niya ang lahat ng nangyari ay sigurado siya na hindi siya paniniwalaan ni Yao, at higit sa lahat ay ayaw niyang madamay ito sa panganib na dala ng kanyang bagong kapangyarihan na kanyang natagpuan. Nang nagpasya siyang itago ang lahat bilang sekreto ay biglang nagsalita ang mahiwagang cube matapos maramdaman na mahinahon na siya, ngunit katulad ng isang tanga ay tumingin pa rin si Wang sa kung saan kahit na malinaw na nasa loob ng kanyang katawan nagmumula ang tinig. Sa ilang sandali, bigla siyang hinigop ng cube papasok dito at nakarating siya sa isang misteryosong silid sa kalawakan, kung saan sinabi ng cube na siya na ngayon ang bagong amo ng Super Cube, na tinatawag ding Ultimate Universe System, isang kapangyarihan na kayang gawing napakalakas na mandirigma ang sino mang makapagdala nito. Bagamat hindi niya lubos maunawaan ang mga sinasabi ng cube ay nakaramdam siya ng matinding interes, kaya't pinagmamasdan niya ang mga pader ng silid at tinanong kung bakit siya nito tinutulungan. Pagkatapos ay bigla siyang lumipad, at ipinaliwanag ng cube na tinutupad lamang nito ang kanyang hangarin na maging hari ng mundo at dinala siya sa itaas ng mga ulap, at sa isang iglap ay lumutang na siya sa bubungan ng kanilang bahay. Halos mamatay siya sa takot na mahulog, ngunit ligtas siyang inihatid ng cube at ipinaalala nito na dahil sobra ang enerhiyang nagamit niya sa teleportation magic, kailangan niya munang maghintay ng 1 minuto bago niya muling magamit ito. Pagkatapos ay umupo si Wang at tinanong kung paano niya mapapahusay ang kanyang teleportation skill at makakapili ng eksaktong lugar na gusto niyang puntahan. Sinabihan siya ng cube na mayroon pa siyang ikalawang kakayahan, ang Super Sense, na nagbibigay daan upang maramdaman niya ang lahat ng nasa paligid lampas sa abot ng kanyang karaniwang pandama. Nahihirapan siya sa kanyang bagong kapangyarihan at matapos ang ilang segundo ay labis siyang napagod, at nang bumalik siya mula sa Super Sense ay muli siyang napunta sa silid sa kalawakan.
Pagdating doon, sinabi ng Cube na magaling ang kanyang nagiging pag-unlad para sa isang baguhan kaya't natuwa si Wang, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising siya sa kanyang sariling silid at nasa kanyang tabi pa rin ang Cube, kaya't nagulat siya at tinanong kung paano siya nakalabas, at ipinaliwanag ng Cube na kaya niya itong gawin sa oras ng panganib upang hindi tuluyang maubos ang enerhiya ng kanyang master. Natuwa si Wang at nagpasya na alamin pa ang tungkol sa Cube na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, at nagsaliksik siya sa internet ngunit wala siyang nakitang impormasyon tungkol sa Super Cube o sa Ultimate Universe System. Pati mismo ang Cube ay walang maibigay na kasagutan, at habang napapabuntong hininga siya sa pagkadismaya ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yao na sabay silang kumain. Sa kabila ng matinding tuwa ni Wang ay agad niyang naalala si Jun at ang mga tauhan nito, at nangako siya na hindi na niya hahayaan na muli silang apihin ni Yao, kaya tinanong niya ang Cube kung may paraan pa ba para mas lalo siyang lumakas at hindi madaling himatayin kapag ginagamit niya ang kapangyarihan nito. Sumagot ang Cube na maaari niyang pataasin ang kanyang antas sa pamamagitan ng pagkuha ng enerhiya mula sa mga mineral at hiyas, na magbubukas pa ng mas maraming kakayahan sa kanyang sistema. Laking tuwa ni Wang sa kanyang narinig, ngunit dahil wala siyang pera, tinanong niya kung maaari bang gamitin ang mga ordinaryong bato sa kalsada dahil mineral din ang mga ito. Ipinaliwanag ng Cube na bagamat nakapagbibigay ng kaunting enerhiya ang lahat ng mga bato, ngunit mas mabilis siyang lalakas kung mga tunay na hiyas ang hahanapin niya para rito. Sa ilang sandali ay sinimulan ng Cube ang pag-scan sa kanilang bahay, at nabanggit ang isang kristal sa kanilang aparador at ang singsing na gawa sa sintetikong diamante ng kanyang ina, ngunit agad niya itong tinanggihan dahil lubos itong pinahahalagahan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman ay sinabi ng Cube na wala itong sariling enerhiya, ngunit nakakita ito ng isa pang gemstone sa kanilang hardin na tunay na makakatulong sa kanya, at agad na naghanda si Wang na hukayin ang gemstone at nag-teleport palabas. Muli niyang tinanong ang Cube kung bakit tinutulungan siya nito, at sinabi ng Cube na matutupad nito ang kanyang hiling na maging hari ng mundo, ngunit sumagot si Wang na wala siyang ganoong ambisyon dahil ang nais lang niya ay mapanatiling ligtas si Yao. Sinabi ng Cube na hindi kasing simple ng iniisip ni Wang ang mundo at kailangan niyang maging malakas kung gusto niyang protektahan ang kanyang babae. Dahil doon, sinabi ni Wang na itigil na ang paliwanag at ituro na lang kung nasaan ang gemstone, at sinabi ng Cube na gamitin niya ang kanyang super sense, at sa pamamagitan nito ay natagpuan ni Wang ang gemstone na malapit sa isang puno. Agad niya itong hinukay at sinabi ng Cube na bumalik sa space room, ang tunay nitong anyo, at ipasok ang gemstone doon. Pagkatapos ay mabilis na pumunta si Wang sa space room, at nang ipinasok niya ang gemstone sa pader ay biglang nagsimulang lumabas ang enerhiya mula sa mga pader. Ramdam ni Wang ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, at sinabi ng Cube na dahil ginamit niya ang mababang uri ng gemstone, tumaas ang kanyang lakas ng 2 puntos lamang at nadagdagan ang kanyang endurance ng 1 puntos. Sinabi ng Cube na kung gagamit siya ng mas mataas na antas ng gemstone ay maaari pa siyang maging mas malakas. Kinabukasan, nagising si Wang na sobrang pagod mula sa excitement ng kanyang pag-level up kahapon, ngunit napagtanto niya na huli na siya sa kanyang klase at dali-daling nagpunta roon. Pagdating doon, nalaman niya na galit si Yao sa kanya dahil bigla niyang pinutol ang kanyang tawag, at pinayuhan sila ng mga kaibigan ni Wang na maghiwalay na lang sa isa't isa, ngunit biglang pumasok si Jun kasama ang kanyang mga tauhan sa classroom. Sa sitwasyong ito ay natakot si Yao at tiniyak ni Wang na siya na ang bahala sa lahat, ngunit ang paraan niya ng pagharap ay ang magtago sa likod ng kanyang mga libro, umaasa na hindi siya mahahanap ni Jun at ng kanyang mga kasama. Tinatanong pa rin niya ang Cube kung kakayanin ba niya sila kung sakaling magkagulo ang sitwasyon, at tiniyak ng Cube na ang power level ni Jun at ng kanyang mga kasama ay 5 lang, samantalang ang power level ni Wang ay 22. Gayunpaman, sinimulang hanapin ni Jun si Wang nang hindi sumasagot, ngunit biglang tumayo si Yao at sinabihan siyang iwanan na sila. Nagkukunwaring inosente si Jun at sinabi kay Yao na tigilan na ang pagtatanggol kay Wang, dahil siya raw ay isang duwag na kailangan ng babae para takpan. Pinagsabihan ni Yao si Jun na huwag banggitin ang pangalan ng kanyang lalaki, ngunit biglang tumayo si Wang at sinabi kay Yao na tama si Jun, dapat na niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Nang sinabi niya kay Jun na umalis na ay hinila ni Jun ang kanyang damit para makipag-away, ngunit madaling napagtagumpayan ni Wang si Jun at sinabi niya na hindi niya siya sasaktan kapag umatras na si Jun. Nagulat si Jun sa lakas ng kapit ni Wang, at biglang pumasok ang propesor sa lecture room at inutusan ang lahat na umupo na, at sinabihan ni Jun si Wang na pumunta siya sa basketball court ngayong gabi kung talagang ayaw niyang maisangkot si Yao sa kanilang laban.
Tinanggap ni Wang ang kanyang hamon at dumating sa basketball court sa takdang oras, ngunit nakita niya na mas marami pang kasama si Jun simula noong una nilang pagkikita. Nang tinignan ng Cube ang court ay natuklasan niya na mayroon lamang 20% lang na tsansa si Wang na manalo, at nagulat siya dahil sa tingin niya ay mas mataas ang kanyang posibilidad na matalo. Inutusan ni Jun ang kanyang mga tauhan na isara ang mga pinto, sa kanya sinabi kay Wang na patatawarin niya ito kung hihingi siya ng tawad sa nangyari kahapon at mangangakong hindi na muling makikipagkita kay Yao. Ngunit tinawanan lang siya ni Wang, at sinabi na hindi niya inaasahan na ang isang kilalang gangster ay magiging duwag na kailangan pa ng buong soccer team para labanan ang isang tao. Uminit ang ulo ni Jun dahil sa pang-aasar ni Wang, pero alam niya na kapag umatras siya, mawawala ang respeto sa kanya ng mga tauhan niya. Sa kabutihang palad, lumapit ang pinakamagaling na mandirigma ng kanyang grupo para harapin si Wang sa isang laban, at tinanong muna ni Wang ang Cube tungkol sa kanyang stats at lumabas na level 10 ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon ay naisip niya na madali lang ito para sa kanya, pero pinili pa rin niyang mag-ingat at naghanda sa kanyang laban. Kinuha ng kalbo ang isang bola at buong lakas itong hinagis patungo kay Wang, bago sunod-sunod na nagpapakawalan ng mga suntok. Gayunpaman, madali lang itong naiwasan ni Wang at mabilis na napagod ang kalaban. Ngunit patuloy pa rin itong sumugod habang sinisigawan ng kanyang mga kaibigan, at bigla siyang nahuli ni Wang at binigyan ng malakas na suntok na agad siyang nawalan ng malay. Pagkatapos niyang itapon ang kalaban, hinarap ni Wang si Jun at ang iba pa nitong tauhan, na hindi makapaniwala na natalo ang kanilang pinakamagaling na brawler. Ngayon ay sinabi ni Wang na oras na ni Jun para lumaban, ngunit tumawa lang si Jun at sinabi na hindi siya isang tanga para lumaban ng mag-isa, at doon napagtanto ni Wang na magkasabay niyang haharapin ang lahat. Kasabay nito, ipinaalam ng sistema na tumaas sa 30% ang tsansa niyang manalo matapos niyang talunin ang kalbo, at habang papalapit ang kanyang mga kalaban ay handa na si Wang na lumaban ng todo para mabuhay. Habang sunod-sunod ang atake mula sa iba't ibang direksyon ay patuloy siyang umiiwas at lumalaban, at nakaligtas siya sa unang pagsalakay dahil sa babala ng Cube, pero tinamaan siya ng sipa mula sa likod na nagpabagsak sa kanyang balanse. Nagalit siya ng husto at agad niyang sinalubong ang umatake sa kanya, binigyan ng matinding sipa na nagpalipad dito, at ngayon ay naisip ni Jun na mas mahirap ito kaysa sa inaakala niya kaya inutusan niyang muli ang kanyang mga tauhan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Wang ang kanyang bilis para makalayo at piniling patumbahin ang kalaban isa-isa, ngunit dahil baguhan pa siya sa laban, nakatsyempo ang isa at tinamaan siya ng matinding suntok. Gayunpaman, tinitiis ni Wang ang mga atake at unti-unting pinapabagsak ang mga gangster gamit ang isang malakas na suntok, at hinawakan pa niya ang isang lalaki sa binti at inikot-ikot bago itapon diretso kay Jun, na tinamaan siya sa ilong. Pagbangon ni Jun ay nakita niya na bumagsak na ang lahat ng kanyang mga tauhan, at siya na lang ang natitirang nakatayo na halos maihina sa takot. Ngunit halos wala na ring lakas si Wang, at kahit paulit-ulit siyang binabalaan ng Cube ay patuloy pa rin siyang naglalakad palapit kay Jun para tapusin ang laban. Napasigaw si Jun at sinabi na tigilan mo ako ngunit biglang bumukas ang mga ilaw at dumating ang isa pang gang. Nagsimula silang pumalakpak ng sarkastiko, kinukot siya si Jun at ang grupo nito dahil naglaban-laban sila ng sabay-sabay laban sa iisang tao at natalo pa rin. Tumayo si Jun at galit na tinanong ang pinuno ng karibal na si Yuan kung ano ang ginagawa nito roon. Sinabi ni Yuan na pumunta siya roon para lang pagtawanan si Jun, at sinimulan siyang laitin ni Yuan. Tinawag siyang baguhan na hindi man lang karapat-dapat mapasama sa isang gang, lalo na't maging pinuno nito. Biglang nakisabat si Wang at sinabihan si Yuan na umalis dahil may hindi pa siya natatapos kay Jun, ngunit agad niyang napagtanto na mali ang kanyang ginawa, dahil na-offend si Yuan at inutusan ang kanyang mga tauhan na bigyan ng leksyon si Wang. Dahil doon ay nagsalita ang Cube at sinasabing wala siyang laban at mas mabuting tumakas na lang siya, kaya't sumunod si Wang at tumakbo palayo, ngunit bahagi pala iyon ng kanyang plano. Pagdating niya sa madilim na lugar, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mag-teleport sa tabi ng electric switchboard at pinatay ang ilaw. Ngayon ay nagulat ang mga gangster sa biglang pagdilim, at sa gitna nito ay biglang lumitaw si Wang sa likuran ni Yuan. Hindi na niya binigyan ng pagkakataong makabawi si Yuan at agad niya itong pinabagsak, pagkatapos ay inatake rin niya ang mga tauhan ni Yuan na hindi bihasa sa pakikipaglaban sa dilim. Sa kabila nito ay may isang miyembro ng gang ang nagtangka na buksan muli ang ilaw, ngunit huli na ang lahat dahil natalo na ni Wang si Yuan. Napatulala si Jun sa takot, ngunit bago pa makalapit si Wang sa kanya ay kumatok ang mga awtoridad dahil wala silang permiso na gamitin ang basketball court.
Kasama nila si Yao na sigurado siya na nandoon si Wang at inakala niya na binugbog na ito ng mga gangster, at sa loob ng court ay nadatnan ni Wang si Jun na palihim na tumatakas kaya agad siyang nag-teleport sa harap nito. Walang nagawa si Jun kundi ihampas ang sarili niyang ulo sa sahig, habang paulit-ulit na humihingi ng tawad dahil sa kanyang mga nagawa. Nakakita si Wang ng pagkakataon na ayusin ang sitwasyon at gawing biktima ang kanyang sarili, kaya't nang tuluyang nabuksan ng mga gwardya ang pinto, nadatnan nila na kunwari ay binubugbog siya ni Jun ayon sa kanyang plano. Inamin ni Jun ang lahat ng pagsisisi sa kanyang sarili, sinabing siya ang may kasalanan sa paggamit ng basketball court at sa laban kontra sa grupo ni Yuan, habang inosenteng nadamay lang daw si Wang. Pinarusahan si Jun ng pamunuan at nangako ito na hindi na muling manggugulo kina Wang at Yao, habang natutunan ni Wang ang hangganan ng kanyang kapangyarihan, at nagpasya siya na palakasin ito sa pamamagitan ng pag-absorb ng mas maraming bato. Gayunpaman, hindi ganoon kadali na makahanap ng mga ito kaya't pumunta siya sa mga bundok malapit sa kanilang lugar, umaasang may mahahanap siya, ngunit natuklasan niya na ang mga hiyas ay nakabaon sa malalaking bato na nasa gitna ng lawa, at nasa ilalim ng lupa ng hanggang 15 metro. Sa bandang huli, sumuko siya matapos ang ilang oras na paghahanap at walang nakita, ngunit doon muling nagsalita ang cube, sinabing mayroong isang kuweba na bahagi sa ilalim ng lupa na may nakatagong makapangyarihang hiyas. Kasabay nito ay naramdaman ni Wang ang enerhiya ng hiyas at tinangkang mag-teleport papunta roon, ngunit hindi siya nagtagumpay dahil masyado pa siyang malayo, kaya't nagpasya siya na hanapin muna ang daan patungo sa nasabing kuweba. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang pasukan at nag-teleport papasok dito, ngunit wala siyang nadatnan, at mabuti na lang ay naramdaman niya ang pag-agos ng hangin sa loob ng saradong kuweba, dahilan para mapagtanto niya na may isa pang kuweba sa tabi nito. Pagkatapos ay sinundan niya ang direksyon ng hangin, at doon niya natuklasan ang isang tumpok ng makapangyarihang likas na hiyas. Tuwang-tuwa si Wang nang makita niya ang mga batong hiyas at agad niyang pinlano na kunin ang kanyang mga gamit para hukayin ang mga ito, ngunit hindi niya napapansin na may dambuhalang ahas na tahimik na lumalapit sa kanyang likuran. Dahan-dahang bumukas ang bibig ng ahas upang kainin siya ng buo, ngunit sa mismong sandaling iyon ay nakapag-teleport si Wang, kaya't nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan. Naguguluhan ang ahas at sinundan siya upang muli siyang atakihin, ngunit nag-teleport si Wang malapit sa mga hiyas at nagsimulang mangolekta. Habang ginagawa niya ito ay mayroong isang hiyas ang nahulog sa tubig, kaya't nagpasya siyang gamitin ang kanyang super sense upang tukuyin ang lokasyon bago siya tumalon. Doon niya lang napansin na nasa tabi niya ang dambuhalang ahas, kaya't nabigla siya at umatras, ngunit habang papalapit ang ahas ay bigla siyang natumba sa gilid kasabay ng pagsalakay nito. Sa tulong ng kanyang safety rope, nakaiwas si Wang at ang ahas ang tuluyang nahulog sa tubig, ngunit nang nagpahinga siya ay biglang naputol ang safety rope at siya rin ay nahulog sa tubig. Muli siyang sinubukang kainin ng ahas, at kahit ginamit niya ang kanyang asarol bilang sandata ay hindi niya naiwasan na mahuli ng halimaw. Nang sinubukan niyang mag-teleport ay sinabi ng cube na kung gagawin niya iyon ay madadala niya ang ahas, at hindi niya ito maaaring isama sa space room dahil wala pa siyang sapat na kakayahan. Dahil doon ay inatake niya ang ahas at nakatama si Wang ng malubhang sugat gamit ang kanyang asarol at nakatakas, saka mabilis na nag-teleport papunta sa space room. Pinakiusapan niya ang cube na agad na gawin ang proseso sa lahat ng hiyas na nakolekta niya, ngunit ipinaalala ng cube na maaari niya itong pagsamahin. Ipinaliwanag nito na tulad sa mga mobile games, maaari niyang pagsamahin ang tatlong hiyas na may mababang antas upang makabuo ng mas mataas na antas, na nagbibigay ng lakas at kakayahan. Agad na inutos ni Wang na pagsamahin ang lahat ng hiyas, ngunit labis siyang nabigla at nadismaya nang malaman niya na aabot ito ng mahigit 5 araw. Nagbigay ng payo ang cube na pagsamahin na lamang ang 9 na hiyas at direktang gamitin ang 2, at agad namang pumayag si Wang at mabilis na inabsorb ang 2 bato, at labis na tumaas ang kanyang mga kakayahan. Pagbalik niya sa kuweba ay hinarap niya ang dambuhalang ahas gamit ang kanyang bagong lakas, at sa loob lamang ng ilang atake ay napatay niya ito, isang bagay na medyo nakakapanghinayang para sa kanya. Pagkatapos ay agad siyang bumalik sa paghahanap ng hiyas na nahulog sa ilog, at nang makita niya ito ay napansin niya na bagamat pareho lang ng antas sa iba, mas maganda at kakaiba ang itsura nito, kaya't nagpasya siya na itabi ang hiyas para magamit pa sa ibang bagay. Sa kabilang banda, magkasamang naginuman sina Yuan at Jun matapos silang matalo ni Wang. Pareho silang uhaw sa paghihiganti, ngunit alam nila na wala silang laban kahit magsanib puwersa pa sila. Pagkatapos ay doon naisip ni Yuan ang isang plano na makipagkasunduan sila sa mas makapangyarihang tao, at binanggit niya ang pangalan ng isang kilalang gangster na si Lau.
Kinakabahan si Jun dahil hindi siya naniniwala na tutulong si Lau, ngunit ipinaliwanag ni Yuan na minsan nang napaalis si Lau sa kanilang bansa dahil sa isang maimpluwensyang tao na konektado kay Yao. Kung magagamit nila ito ng tama, maaari nilang mahikayat si Lau na tuluyang tapusin si Wang. Habang hindi alam ni Wang ang mga nangyayari, dinala niya si Yao sa kanilang unang date matapos silang maging magkasintahan. Sinabi niya na ayaw niyang maapektuhan o masaktan si Yao kaya't gagawin niya ang lahat upang maprotektahan niya ito, at sinagot naman siya ni Yao na buo ang kanyang tiwala sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng mahiwagang cube na nagsisinungaling si Yao, ngunit hindi niya ito binibigyang pansin dahil alam ni Wang na may lihim rin siyang itinatago sa kanya. Naging masaya ang kanilang unang date at bago matapos ang araw na ito, pumunta sila sa isang cafe kung saan nakikipaglaro si Yao kay Wang. Naisip ni Yao na may kakaibang nangyayari at tinanong si Wang kung ano ang itinatago niya. Bilang sagot, ipinakita ni Wang ang makinis na batong hiyas na nakuha niya mula sa ilog, dahilan upang makalimutan ni Yao ang kanyang pagdududa. Kinabukasan, hinihintay ni Wang si Yao upang sabay silang pumasok sa kolehiyo, ngunit hindi ito sumasagot sa tawag niya. Habang matyaga siyang naghintay, nakarinig siya ng usapan mula sa ilang estranghero tungkol sa isang insidente sa kalapit na apartment, at kinabahan siya nang mapagtanto niya na doon nakatira si Yao, kaya't dali-dali siyang tumakbo patungo roon. Pagdating niya sa apartment ni Yao ay nadatnan niya ang maraming tao at mga pulis na nagbabantay sa lugar, at nakita niya ang ina ni Yao na umiiyak habang ikinukwento sa mga awtoridad na pag-uwi niya mula sa trabaho, magulo na ang kanilang tirahan at nawawala ang kanyang anak. Sinabi niya na tanging isang manika lang na may mantsa ng dugo na nakasabit sa kisame ang naiwan, malinaw na banta mula sa kumuha sa kanyang anak na si Yao. Lubos na nababahala si Wang at iniisip kung sino ang may kagagawan nito, at nang mapansin niya si Jun na tila nagmamadaling umalis mula sa karamihan ay agad niya itong sinundan, at nang makita siya ni Jun ay halatang natakot ito. Tinanong siya ni Wang kung may nalalaman siya tungkol sa pagkawala ni Yao, at upang ipakita ang kanyang paninindigan ay binasag niya ang pader gamit ang kanyang siko, kaya't napilitang magsalita si Jun at ibunyag ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa kabila nito, nasa isang tagong hideout si Yao at hawak siya ng kilalang gangster na si Lau. Habang nag-e-ensayo ito ng kanyang golf swing ay ginamit niya pa ang bibig ni Yuan bilang patungan ng bola, na naging dahilan upang malubha itong masaktan. Pagkatapos ay hinarap niya si Yao na nakagapos at may takip ang bibig, at sinabi niya na nakita na niya ito kung ano ang mangyayari kapag siya ay nagagalit, kaya't mas mabuting makipagtulungan siya sa kanya. Ipinakita niya ang larawan ng isang lalaking nagngangalang Jin at tinanong kung ano ang kaugnayan niya rito. Sinabi ni Yao na wala siyang alam tungkol sa lalaki, ngunit hindi naniwala si Lau, dahil dati nang ipinaglaban ni Jin ang buong organisasyon para lamang kay Yao. Dahil doon ay nagalit si Lau nang patuloy na itinatanggi ni Yao ang pagkakakilanlan, at muntik na niya itong masaktan kung hindi siya pinigilan ng kanyang butler. Ipinaliwanag ng kanyang butler, na maaaring walang alam ang babae tungkol sa lalaking nagngangalang Jin, ngunit si Jin ay tiyak na may alam tungkol sa kanya, at kung tunay itong nagmamalasakit ay dapat ipinagtanggol na siya. Sumagot si Lau na siguradong darating si Jin, kaya naghanda na siya ng maraming malalakas na martial art masters upang labanan ito. Ngunit binalaan siya ng kanyang butler, na hindi sila nakakatiyak kung hanggang saan ang lakas ni Jin at baka hindi ito mapigilan ng kanilang mga tauhan. Sinabi pa niya na kung hindi nila kayang labanan si Jin, maaari nilang gamitin ang babae bilang bihag upang pilitin itong sumuko. Ngunit ipinaliwanag niya na magtatagumpay lamang ito kung manatiling ligtas si Yao, dahil kung mamamatay siya ay magwawala si Jin sa galit at kalungkutan, at wala nang kayang lumaban upang mapigilan ang kanyang paghihiganti. Sinabi ng kanyang butler na dapat muna niyang iwanan si Yao, at sumang-ayon naman ito sa payo ng matanda. Umalis si Lau sa silid at agad na tinakpan ng butler ang bibig ni Yao, at sinabi niya rito na mas mabuting makisama na siya, dahil kung hindi niya mapipigilan si Lau sa susunod ay masama ang magiging kahihinatnan para sa kanilang lahat. Kasabay nito, patuloy pa ring isiniwalat ni Jun ang tungkol kay Lau, na nagmula sa isa sa pinakamalakas na pamilya sa bansa. Walang nagtangkang lumaban sa kanya noon, ngunit isang araw ay nakatagpo siya ng katapat na nagngangalang Jin, na pumutol ng 2 daliri niya at inilantad ang kanyang kahihiyan sa harap ng lahat. Noong una, ginamit ng pamilya ni Lau ang lahat ng kanilang kayamanan para hanapin at patayin si Jin, ngunit nang mabigo silang matagpuan ito ay tuluyan siyang iniwan ng kanyang pamilya. Mula noon, nangako si Lau na hahanapin niya si Jin anuman ang mangyari, at ang parehong Jin ding iyon ang minsang nagligtas sa isang insidenteng pagdukot kay Yao noong siya'y nasa high school pa lamang.
Dahil doon, ginamit ni Yuan ang kaalamang ito upang malinlang si Lau at mapasunod siya sa kanyang kagustuhan. Ang kanilang layunin ay mapasunod si Lau na lusubin si Wang, ngunit agad nitong natuklasan ang kanyang mga plano, kaya't sinabi ni Jun na tumigil na siya sa pakikialam dahil alam niyang delikado si Lau, at dahil na rin ayaw niyang mapahamak si Yao. Naniniwala si Jun na naparusahan na rin si Yuan, at ipinaliwanag niya kay Wang na wala silang magagawa laban sa isang tulad ni Lau. Gayunpaman, tinawag naman ni Wang na puro lang kalokohan ang sinasabi ni Jun, at nagpasya si Wang na siya mismo ang magliligtas kay Yao. Nataranta si Jun at tinanong kung hindi ba niya naintindihan ang lahat ng sinabi niya, ngunit mariing sagot ni Wang na hindi siya pwedeng matakot kahit kanino, dahil ipinangako niya kay Yao na protektahan niya ito. Tinanggap din niya na nakabawi na si Jun sa kanyang mga kasalanan dahil ibinunyag nito ang lahat ng impormasyon tungkol kay Lau. Ngayon, inutusan niya si Jun na tawagan ang mga pulis upang sila na ang bahala sa formalidad kapag natapos na ang misyon ng pagliligtas. Hindi nagtagal, natagpuan ni Wang ang gusali kung saan ikinukulong si Yao, gamit ang enerhiya ng batong hiyas na iniwan niya rito. Sa loob ng gusali, tinanong ni Lau ang kanyang butler kung naniniwala ba itong hindi nila matatalo si Jin, kahit pa marami silang malalakas na martial masters, at ipinahayag ng kanyang butler na hindi tiyak ang kanilang tagumpay, ngunit kumbinsido siya na hindi makakaalis si Jin ng walang galos. Bigla namang nangasar ang isa sa mga martial masters, sabay sabing hindi lang siya naroon upang pahirapan si Jin, kundi upang patayin ito dahil may matagal na siyang atraso rito. Napangiti si Lau sa kayabangan ng lalaki, dahil iyon mismo ang kailangan niya upang makipaglaban sa kanyang pinakamalakas na kaaway. Sa kabilang banda, nakapasok na si Wang sa gusali, at agad siyang binalaan ng cube na may napakalakas na kalaban na nagbabantay roon. Nararamdaman din iyon ni Wang, kaya tinanong niya ang cube kung ano na ang estado ng pagsasanib ng mga batong hiyas. Sinabi ng cube na malapit na itong matapos at maaari nang maabsorb matapos ang 30 minuto, kaya't nabigyan ng lakas ng loob si Wang sa impormasyong iyon at naglakad papasok sa loob. Gayunpaman, napansin siya ng mga tauhan ni Lau at nagpasya sila na harangin siya bago pa man dumating si Jin. Nang umakyat si Wang sa hagdan ay natagpuan niya ang isang nakasara at nakakandadong pinto, at nagsimula na siyang maghanda upang sirain ito nang bigla siyang lapitan ng isang dambuhalang lalaki. Sinabi nito na wala siyang dapat sayangin sa kanyang lakas, dahil ang pinto ay may espesyal na protective spell. Sa mga sandaling ito ay mabilis na tinignan ng cube ang lakas ng lalaki, at ipinaalam niya kay Wang na ang power level nito ay 52, samantalang sa kanya ay 50 lamang. Ngayon ay napagtanto ni Wang na wala siyang laban sa isang mas malakas at mas bihasang mandirigma, pero ipinapakita pa rin niya na hindi siya natatakot. Dahil doon, pinilit niya ito na ibigay sa kanya ang susi dahil nasa itaas ang kanyang kasintahan, ngunit tinawanan lang siya ng malaking tao at sinabihan siya na huwag magmadali. Ipinaliwanag nito na may nag-utos sa kanya na patayin ang sinumang magtangkang umakyat, pero dahil paulit-ulit ang pananalita ni Wang, pumayag itong sundan ang nag-utos sa kanya. Samantala, sa ikatlong palapag, nakaupo si Yao sa isang madilim na silid na halatang kinakabahan. Pumasok si Lau na may nakakatakot na ngiti at sinabi niya na baka nababagot na itong mag-isa, kaya't naghanda siya ng espesyal na palabas at binuksan niya ang TV at ipinakita ang laban ni Wang at ng malaking tao. Nataranta si Yao dahil natatakot siya na baka mamatay sa harap niya ang kanyang nobyo, at pagbalik sa ibaba, sinabi ng malaking tao na sapat na ang espasyo nila para sa laban at hinamon si Wang na ipakita ang kanyang kakayahan. Sinimulan niya ang laban sa isang mabagal na suntok, pero nagawang umiwas ni Wang at umatake gamit ang isang malakas na sipa sa mukha nito, at nagpasya si Wang na hindi na muna gagamitin ng teleportation skill dahil baka kakailanganin niya mamaya. Patuloy siyang umilag at sinubukang sumuntok pabalik, hanggang sa mahawakan ng malaking tao ang kanyang braso at ibinagsak siya sa sahig. Agad na tumayo si Wang mula sa kanyang pagtadyak, at nagpakawala ulit ng sunod-sunod na mabibigat na atake ang malaking tao. Pinuri pa siya nito at sinabi na malakas siya kahit isa lang siyang baguhan, pero sabay bigay ng malakas na suntok sa kanyang tiyan, na sinundan ng paalala na hindi siya mananalo laban sa veteranong manlalaban mula sa underground arena. Napagtanto ni Wang na kailangan niyang gumamit ng utak at diskarte kaysa umasa lang siya sa kanyang lakas, at nang sumugod muli ang kalaban, sinamantala niya ang momentum nito para makapagpatama siya ng isang malakas na sipa. Dahil sa pagkakataong iyon, dito nagsimulang asarin ni Wang ang damulag, dahilan para magalit ito at nagpakawala ng mabibigat na suntok na nakabasag pa ng semento. Tinawag pa siyang mahina, ngunit biglang naglabas si Wang ng isang maso mula sa kanyang space room at pinukpok ang ulo ng kalaban.
Sa pamamagitan ng isang tama ay tuluyan ng nawalan ng malay ang damulag at nalaglag ang susi, habang natutuwa si Wang sa kanyang matalinong diskarte at ginamit niya ito para mabuksan ang gate. Sa sandaling iyon ay mabilis siyang umakyat para iligtas si Yao, pero biglang nagbabala ang kanyang cube na may paparating na panganib. Dahil dito ay naiwasan niya ang isang patalim na ibinato sa kanya, ngunit may isang lalaki ang biglang lumitaw mula sa kanyang likuran at sinipa siya pababa. Sa kabutihang palad, nagawang kumapit ni Wang sa hagdan kahit muntik na siyang mahulog, at nilapitan siya ng lalaki at sinabi na napakahina niya at imposibleng siya ang nakatalo sa boksingero sa unang palapag. Pagkatapos ay itinutok nito ang patalim sa kanya, pero biglang nagbago ang kanyang isip, nakakita siya ng potensyal at sinabihan si Wang na magkita na lang sila sa itaas. Naiwang galit si Wang at agad niya itong hinabol, ngunit pag-akyat niya ay wala na roon ang lalaki at ipinaalam ng cube na ang lakas ng kalaban ay umabot sa level 75. Sa kanyang narinig ay nagulat si Wang dahil sa palagay niya ay hindi naman ito mukhang ganoon kalakas, at nang lalo siyang nahumaling sa kagustuhan na pabagsakin ito, dumating siya sa isa pang bakanteng silid kung saan naghihintay na pala ang assassin. Tahimik itong nagmamasid at bigla na lang umatake, ngunit nang nagawang umilag ni Wang, agad na sinundan ng assassin ng mga mabibilis na atake gamit ang kanyang patalim na siyang nagpaatras sa kanya. Bigla niyang hinagis ang kanyang patalim, ngunit nang hindi ito tumama ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tawagin pabalik ang patalim, pero naiwasan pa rin iyon ni Wang at nakapagpatama pa ng ilang malalakas na sipal na ikinagulat ng assassin. Nagkukunwaring napabuntong hininga si Wang, na para bang wala siyang nakikitang panganib sa kalaban, kaya't lalong uminit ang ulo ng assassin at bigla siyang naglaho at muling nagtago sa dilim. Buo ang tiwala niya na hindi siya matatalo ni Wang, dahil mula pagkabata ay sinanay na siya sa malupit at mapanganib na kapaligiran bilang isang assassin. Dahil dito, literal na nakaya niya na maganyong paniki at kaya niyang hanapin ang kalaban batay lamang sa tunog, at sa palagay niya ay walang magagawa si Wang kung hindi siya nakikita, ngunit hindi niya alam na may pambihirang pandama si Wang. Tahimik siyang lumapit mula sa likod upang umatake, ngunit sinampal siya ng malakas dahil nakita siya agad ni Wang, at dahil sa kanyang galit ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang bilis. Gayunpaman ay madali rin iyong nabasa ni Wang at agad siyang naglabas ng baseball bat at isang malupit na hampas ang pinakawalan, at tinamaan ang kalaban sa sensitibong bahagi na naging dahilan upang tuluyan itong matalo. Nang umakyat si Wang sa susunod na palapag ay nadatnan niya ang isang matandang lalaki na naghihintay, at sinimulan nitong purihin si Wang sa kanyang pag-abot doon, ngunit hindi na siya pinatapos ni Wang at buong lakas itong hinampas ng bat. Ngunit nasalo iyon ng matanda sa kahinila si Wang at ibinagsak siya sa sahig, at nang makita nito na nananatiling gising si Wang, nagpasya siyang taasan pa ang antas ng laban. Biglang nagbigay ng babala ang cube na may 1 minuto na lang bago matapos ang gene synthesis, at kampante si Wang na kakayanin niya iyon, ngunit bigla siyang isinailalim ng matanda sa chokehold. Mabilis namang kumuha si Wang ng patalim mula sa kanyang imbakan at sinubukang sumaksak, ngunit nang napigilan iyon ay kaagad niyang inilipat ang patalim sa kabilang kamay na nakasugat sa matanda at nakawala sa pagkakasakal. Nang sinubukan niyang suntukin ang matanda ay sariling kamao lamang niya ang nasaktan, pagkatapos ay nag-flex ng muscle ang matanda at sinabi na hindi sapat ang lakas ni Wang upang labanan siya. Pinatunayan niya na totoo ang kanyang sinabi nang basagin niya ang sahig gamit ang kanyang kamao at sunod-sunod na sinalakay si Wang. Paulit-ulit na tumatakbo at natatamaan si Wang at kahit anong gawin niya ay hindi niya masaktan ang kalaban, ngunit pinilit pa rin niyang sumigaw na ililigtas niya si Yao, at tinawag siyang walang muwang ng matanda at binali pa ang kanyang braso. Nang sumandal siya sa isang haligi ay sinuntok siya nito ng buong lakas na naging dahilan upang mawalan siya ng malay, at habang nakahandusay, ipinaalam ng cube na natapos na ang pagsasanib ng gemstone at lubos na tumaas ang kanyang mga kakayahan. Ramdam ni Wang ang kapangyarihan na bumalot sa kanya at muling tumayo, sinabi niya sa matanda na tapos na siyang magpapawis at handa na para simulan ang totoong laban. Namangha ang matanda at sumugod, ngunit ngayon ay mas mabilis at mas malakas na si Wang. Sunod-sunod na suntok ang pinapakawalan ni Wang at hindi ito nakayanan ng matanda, ngunit bago niya tuluyang tapusin ang laban, naramdaman niyang parang pumuputok ang kanyang balat dahil sa enerhiyang lumalabas mula sa kanyang katawan. Dahil doon ay nataranta siya at nagtanong kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ng cube na ginawang malinis ng sistema ang kanyang katawan at tinanggal ang mga lason matapos ang pag-level up. Galit na sumagot si Wang na hindi ito ang tamang oras, ngunit nakita ng matanda ang pagkakataon at muli siyang umatake. Ngayon ay malayo na ang agwat ni Wang sa kanyang kalaban, madali na niyang napigilan ang mga atake at agad na nakapagpatama ng malakas na suntok.
Hindi makapaniwala ang matanda na wala siyang pag-asa na manalo, lalo na nang suntukin siya ni Wang sa mukha hanggang sa bumangga siya sa pader. Sa susunod na suntok ay tuluyan na siyang natalo, at umakyat si Wang sa susunod na palapag. Sa kabila nito ay pinagmamasdan ni Yao ang lahat ng laban niya, at ngayon ay nakahinga na siya ng maluwag, ngunit si Lao ay nanginginig sa galit dahil 3 sa kanyang mandirigma ang tinalo lang ng isang walang kwentang binata. Sinabihan siya ng kanyang butler na kumalma, dahil ang susunod na mga katunggali ay mga tunay na propesyonal, at siguradong mapapabagsak nila si Wang. Ngunit nang ayaw maniwala ni Lao, ipinaliwanag ng kanyang butler na may batang babae mula sa Martial Art Association na dumating na may suot na bracelet, at kapag inalis iyon ay magiging mapanganib siya sa lahat ng nasa paligid. Ngayon ay sinabi niya na mas mabuting lisanin na nila ang gusali, at sa kabila nito, ramdam na ni Wang ang pinsalang tinamo niya sa pakikipaglaban sa matanda. Bagamat pagod at sugatan, patuloy pa rin siyang naglakad at pinayuhan siya ng mahiwagang cube na manatiling mahinahon, dahil kung patuloy na mabigat ang kanyang emosyon ay maaaring makaapekto ito sa laban. Ngunit tumanggi si Wang, dahil hindi siya pwedeng maging mahinahon kung nasa panganib si Yao, at makalipas ang ilang sandali ay nakarating siya sa itaas na palapag. Pagbukas ng pinto, nadatnan niya ang 2 martial artist na naghihintay sa kanya. Masaya siyang sinalubong ng babae na nagngangalang Chloe, at bago pa man siya makapag-isip, bigla itong tumakbo palapit sa kanya na dala ang isang espesyal na thermometer. Naging kampante si Wang at hinayaan niya na itutok ang aparato sa kanyang dibdib, ngunit lumabas na 0 ang resulta para sa kanyang supernatural ability, kaya't nagulat si Chloe dahil isa lang palang ordinaryong tao si Wang at natalo niya ang malalakas na kalaban. Samantala, natapos na rin siyang suriin ng kasama nitong si Stone, at ayon kay Stone, hindi rin siya isang mandirigma dahil wala itong internal energy, at wala rin siyang alam tungkol sa martial arts. Dahil doon ay pinaniniwalaan niya na gumagamit lang ito ng espesyal na teknik gaya ng ginawa ni Saitama para palakasin lang ang kanyang pisikal na katawan. Tuwang-tuwa si Chloe nang marinig iyon at nagsimula siyang tumawa sa harap ni Wang, iniisip na lalakas siya kapag sinipsip niya ang kapangyarihan nito. Sa kabila nito, hindi naman niya maintindihan ang pinagsasabi ng dalawa, ngunit biglang naalala ni Chloe na pinalaki siya ng kanyang ina ng may tamang asal, kaya't huminto siya at nagpakilala ng maayos. Nakipagkamay si Wang nang walang pagdududa, pero pagkatapos niyang tanungin kung kamusta siya ay biglang sinapak ni Chloe ang kanyang mukha. Dahil doon ay nagalit si Wang dahil naloko siya at gumanti ng atake, ngunit ikinatuwa pa ito ni Chloe dahil isa pala siyang masokista. Sa bawat suntok na natatanggap, naaabsorb niya ang kapangyarihan ni Wang at kinikilig siya dahil sa sobrang dalisay ng lakas nito, at dito napagtanto ni Wang na isa siyang malaking bakla. Dahil doon ay bumitaw siya sa kamay ni Chloe, pero gusto pa nitong hawakan ang kanyang kamay kaya't bigla siyang pinagsusuntok, at kahit hindi man nasasaktan si Wang, naiinis siya kaya't sinubukan na niya itong pigilan. Ngunit sinipa siya ni Chloe ng buong lakas at sinabihan siya na seryosohin ang laban. Habang papalapit siya kay Wang, binalaan siya ni Stone na wala siyang laban sa babae, kaya't mas mabuting mag-iwan na lang siya ng kanyang mga huling salita bago siya mamatay. Sa isang iglap ay sinipa siya ni Chloe ng buong lakas, dahilan para bumangga siya sa isang haligi. Nagsimula ng mahilo si Wang sa dami ng natatamong pinsala, kaya't napagpasyahan niya na tigilan na ang pagpapanggap, at ipakita kay Chloe na naniniwala siya sa pantay na kasarian. Buong lakas na sinuntok ni Wang si Chloe, ngunit laking gulat niya nang mas lalo pa itong natuwa, at mas naging mabangis ang pag-atake ni Chloe habang hinihiling pa kay Wang na maging mas marahas. Sumunod naman si Wang at pinagsusuntok siya, ngunit lalo lang itong sumisigaw ng mas malakas pa, at dahil dito ay nag-alala si Stone sa kalagayan ng isipan ni Chloe. Muling umatake si Chloe at biglang lumabas ang itinatagong madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan, ngunit bago niya ito magamit laban kay Wang, agad siyang pinigilan ni Stone at sinabing huwag niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman ay hindi siya nakikinig at nagpatuloy sa paglapit kay Wang, habang unti-unting nagiging mga kuko ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, idineklara niya na sisipsipin niya ang lakas ni Wang upang maging mas makapangyarihan para sa kanilang kalayaan laban sa kanilang organisasyon. Ngayon ay tuluyan nang naging mabangis si Chloe at nilusob si Wang, pinunit ang kanyang balat gamit ang kanyang matutulis na kuko. Nakabawi si Wang matapos ang unang atake, ngunit agad siyang sinunggaban ni Chloe mula sa kanyang likod at dinilaan ang kanyang dugo. Sa kabila nito ay napaatras niya si Chloe at agad na naglabas ng bakal na pamalo bilang sandata, ngunit dahil mas lumakas na si Chloe matapos inumin ang kanyang dugo, tinulak siya nito at nabangga sa pader.
Ngayon ay naisip ni Wang na matatalo siya at nagpasya na seryosohin ang laban, ngunit bago pa siya makabangon, muling sumugod si Chloe at muntik nang hiwain ang kanyang leeg. Sa pagkakataong ito, hinintay ni Wang ang susunod na atake upang makagawa ng counter-attack, ngunit nakaiwas si Chloe at tumalon mula sa itaas at biglang lumabas ang kanyang nakatagong enerhiya. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Wang at sinubukang umatake gamit ang bakal na pamalo, subalit mas mabilis na ngayon si Chloe. Madali na lamang nitong iniwasan ang kanyang mga atake, at pumwesto sa likod niya upang sipsipin muli ang kanyang dugo at ang kanyang kapangyarihan. Habang itinataboy siya ni Wang ay unti-unti nang nawawalan ng kontrol si Chloe, at ang kanyang mabangis na enerhiya ay naganyo ng isang mabangis na lobo na bumalot sa kanyang katawan. Nang napagtanto ni Stone na delikado na ang sitwasyon, agad siyang naghagis ng karayom sa likod ni Chloe upang mawalan ito ng malay, at nabigla si Wang sa nasaksihan niya dahil tila nakakita siya ng bagay na lampas sa kanyang imahinasyon. Habang nakatitig si Wang ay dali-daling nilapitan ni Stone si Chloe at tinusok ang iba pang pressure points gamit ang karayom, upang pigilan ang sobrang enerhiya na maaaring sumira sa kanyang katawan. Naunawaan ni Wang na siguradong matatalo siya kung sabay na makakalaban niya sina Chloe at Stone, kaya sinubukan niyang tumakas. Subalit nakita siya ni Stone at pinasabugan ng malakas na hangin, dahilan upang mapaatras siya, at nagulat si Wang dahil hindi niya nakita kung ano ang tumama sa kanya. Sa kabila nito ay halatang wala sa konsentrasyon si Stone sa laban, dahil kailangan niyang gamutin si Chloe na biglang nag-level up. Upang agad na matapos ang laban ay nagpakawala si Stone ng hangin na parang patalim, ngunit dahil sa babala ng mahiwagang cube ay nagawang umilag ni Wang. Laking gulat ni Stone na naiwasan ni Wang ang kanyang atake na hindi nakikita, at ngayon ay mas naging maingat siya. Biglang umungol sa sakit si Chloe kaya iniwan ni Stone ang laban upang alagaan siya, at sinabi kay Wang na ipagpatuloy na lamang nito ang kanyang pakay at iligtas ang kasama niya. Nagulat si Wang sa biglaang pagbabagong loob ni Stone, at tinanong siya ni Wang kung tinanggap na ba nito ang kanyang pagkatalo, sabay babala na huwag siyang atakihin mula sa likod. Nagalit si Stone sa sinabi niya, ngunit hindi na niya kayang ipagpatuloy ang laban habang ganoon ang kalagayan ni Chloe, at hindi rin siya maaaring umamin ng pagkatalo dahil tiyak na paparusahan siya ng kanilang organisasyon. Naintindihan ni Wang ang kanyang sinabi at ginamit ang sitwasyon upang idiin si Stone sa alanganin, para masigurong hindi na siya babalik para umatake sa kanya. Sinabi ni Wang na dahil ayaw pang umamin ng pagkatalo ni Stone, hindi pa natatapos ang kanilang laban. Dahil alam ni Stone na hindi niya basta mapapalaya si Wang, inilabas niya ang million coin, ang sagisag ng kanilang organisasyon, at gumawa ng pangako na hindi siya aatake habang si Wang ay nakatalikod. Ipinaliwanag niya na ang sumpa ng dugo ang pinakamataas na pangako na maaaring gawin ng isang mandirigma, at idineklara niya na kung sisirain niya ito ay magiging alikabok siya. Kinuhanan ni Wang ng video ang buong eksena gamit ang kanyang telepono at tinanggap ang coin mula kay Stone, sabay sabing nagtitiwala siya sa isang taong may ganoong klaseng integridad. Pagkatapos doon, tinukso niya si Stone at sinabihan na magpakabait na lang sa susunod, ngunit sa kabila ng kanyang pang-aasar ay nanatiling mahinahon ang martial artist. Umalis si Wang na dala ang coin, habang agad namang nakipag-ugnayan si Stone sa ikatlo nilang kasama, sinabi na kailangan na nilang bumalik sa base dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Chloe. Nagtanong ang babae ng mga detalye, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang salita, bigla siyang inatake mula sa likod at nawalan ng malay. Sa kabilang banda, ang huling assassin na inupahan ni Lau ay nagpasya na sumali sa laban matapos matuklasan na natalo na ang lahat ng iba pa. Nagulat si Lau nang malaman ito at kinumpirma ng kanyang butler na lahat nga ng mga mandirigma ay natalo na, kaya't iminungkahi nito na umalis na sila sa gusali. Dahil doon ay kinabahan si Lau, iniisip na si Jin ang tumalo sa lahat, ngunit hindi iyon alintana ni Mo Shan. Para sa kanya ay mas masayang kalaban si Wang kaysa kay Jin, at nang nagtanong si Lau kung bakit, ipinaliwanag ng kanyang butler na nakipag-ugnayan si Stone kay Wang. Dahil sa kanyang narinig ay lalong nagalit si Lau, at inalok si Mo Shan ng 3 beses na mas malaking bayad kung uunahin niyang tapusin si Wang. Ngunit hindi ikinatuwa ni Mo Shan ang ganoong alok, dahil hindi niya gusto na sinusubukang bilhin ang kanyang serbisyo gamit lamang ang pera. Bilang babala, inutusan niya ang kanyang puppet na si Shan at nagpadala ito ng flying slash kay Lau, ngunit sinalag iyon ng kanyang butler. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang amo na mayaman, na wala na silang kontrol sa mga pangyayari. Samantala, ipinagpatuloy ni Wang ang paghahanap kay Yao, winasak ang mga pinto at umakyat sa matataas na palapag ng gusali.
Naalala niya na 7 kalaban ang nakikita ng cube sa loob ng gusali, kaya 2 na lamang ang natitira at mas naging alisto siya, dahil kahit ang simpleng ingay ng mga daga ay nakakapagpa-alerto sa kanya. Maya-maya, iniulat ng cube na biglang naglaho ang isa sa mga kalaban at isa na lang ang natitira. Pagdating doon, bigla niyang naramdaman na may nagmamasid sa kanya, at paglingon niya ay nakita niya si Mo-shan at ang puppet nitong si Shan mula sa mataas na lugar. Ayon sa cube, ang pinagsamang combat level ng dalawa ay 7, ngunit para kay Wang ay hindi ito kapanipaniwala dahil malakas ang kanilang aura mula sa kadiliman. Binalaan siya ng cube na may napaka-advanced na aparato sa katawan ng puppet, pero bukod doon ay wala itong espesyal na kakayahan. Gayunpaman, sinabi ni Mo-shan kay Wang na huwag siyang maliitin dahil lamang sa mahina ang kanyang itsura, at bigla niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan at tumilapon si Wang gamit ang isang malakas na sipa. Habang sinusubukan pang intindihin ni Wang ang mga pangyayari ay papalapit na si Mo-shan, na binago ang kanyang spirit energy sa isang talisman. Ayon sa kanya ay magkasalungat sila, dahil si Wang ay umaasa lamang sa lakas ng katawan, samantalang siya ay gumagamit ng mga teknik na nakuha niya sa matinding pagsasanay. Habang nagyayabang si Mo-shan, napansin ni Wang ang ilang bote ng beer sa kanyang tabi at agad niya itong hinagis sa kalaban. Gamit ang isang talisman, mabilis na binasag ni Mo-shan ang kanyang mga bote at ginamit ang pagkakataon para salubungin siya ni Wang. Subalit mabilis niya itong naiwasan at nakapagpatama pa ng malakas na sipa sa kanya, at hindi tumigil si Wang sa walang humpay na pag-atake, ngunit mas malakas si Mo-shan at madali niya itong naitaboy. Gayunpaman ay biglang sinipal ni Wang ang buhangin patungo sa kanyang mga mata, kaya pansamantalang nabulag si Mo-shan, at sinamantala ni Wang ang pagkakataon at nagpakawala siya ng sunod-sunod na mabilis na atake. Sa kabila nito ay nakaligtas pa rin si Mo-shan, at mula sa kanyang dibdib ay nahulog ang isang kislap na bote. Hindi na binigyan ni Wang ng oras para makapagpahinga si Mo-shan, na agad namang nagtangkang tumakas sa loob ng gusali gamit ang kanyang parkour technique, ngunit wala itong saysay. Pagkatapos ay patuloy siyang inatake ni Wang, at nabasag pa ang bote ng eye drops na balak sana niyang gamitin, at makalipas ang ilang segundo ng pagdepensa ay nakabawi si Mo-shan. Nilagay niya ang talisman sa dibdib ni Wang at pinatalsik ito ng isang malakas na sipa, at nang siya naman ngayon ang aatake, muli niyang sinipa si Wang na bumangga sa pader at saka pinalusob ang kanyang puppet. Nabigla si Wang dahil kumikilos ito na parang kidlat at sunod-sunod na naglabas ng spirit energy bullets, at tinamaan siya ng ilang bala mula sa spirit gun, pero mabilis niyang nakontrol ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-iwas at pag-atake sa mga ito. Agad siyang sumugod sa puppet at sinuntok iyon ng buong lakas, ngunit habang nakatutok si Wang dito, nakapwesto na si Mo-shan sa kanyang likuran. Tumalon si Mo-shan para sa isang napakalakas na Superman punch, pero nakahanda si Wang at nagpalitan sila ng malalakas na atake hanggang sa tumigil ang alikabok, at biglang bumuga ng dugo si Wang mula sa kanyang bibig na umikot pa sa paligid. Dahil doon ay tumawa si Mo-shan, akala niya ay nanalo na siya, ngunit napansin niya na nakahawak si Wang sa kanyang buhok. Nataranta si Mo-shan at sumisigaw habang pinipilit na makawala, iniisip ang bawat oras na ginugugol niya para pahabain iyon. Ngunit ngayon ay tila natutuwa si Wang sa paraan ng paghawak, at nang sinubukan siyang atakihin ni Mo-shan ay siya pa ang nasaktan, at dinuraan ni Wang ang kanyang kamay bago niya ito sinuntok ng buong lakas. Sa sandaling ito ay naniwala si Wang na natalo na niya ang kalaban, at iniisip na karaniwan lang ang lakas nito at dapat ay natapos na siya dahil sa kanyang suntok. Sa kabila nito ay laking gulat niya nang muling tumayo si Mo-shan, sugatan man at may bahaging nakalbo sa kanyang ulo, ngunit matapos makatanggap ng malakas na suntok ay naglaho ang talisman sa kanyang katawan. Pagkatapos ay ipinaalala nito na hindi siya matatalo sa isang suntok lamang, at sa puntong iyon ay pinakawalan niya ang kanyang buong lakas, na naging puti ang kanyang buhok at kumalat ang madilim na aura mula sa kanyang katawan. Ngayon ay wala ng oras si Wang para makapag-isip dahil sumugod ito na parang kidlat at sinalakay siya ng walang tigil na pag-atake, at muling nilagyan ni Mo-shan ng mga talisman ang katawan ni Wang at halos tumilapon siya palabas ng gusali. Pagkatapos ay ginamit ni Mo-shan ang kanyang puppet at muling inatake ng spirit bullet si Wang, ngunit sa kabila ng lahat ay nailagan ni Wang ang mga bala at napigilan pa niya ang puppet. Subalit sa sandaling ito, agad siyang tinamaan ng tali at hinampas sa paligid ng gusali bago ibinagsak sa pader. Pinilit ni Wang na tumayo, pero ginamit ni Mo-shan ang talisman na nagpapabigat sa kanyang mga kamay, at saka siya pinasabugan ng isang espesyal na talisman ang kanyang katawan. Buong yabang na inakala ni Mo-shan na panalo na siya, ngunit sa gitna ng mga apoy,
Namutla siya sa kanyang nakita dahil napigilan ni Wang ang kanyang pag-atake gamit lamang ang isang asarol. Dahil doon, nagpasya si Mo Shan na ibigay ang lahat at ipinadala ang kanyang puppet upang magsagawa ng mapaminsalang atake. Ngunit nakahanda na si Wang, nilabas niya ang lahat ng kanyang enerhiya mula sa kanyang katawan, at ginamit ang teleportation skill sa tamang sandali upang matamaan niya ang puppet at tuluyang wasakin ito. Hindi makapaniwala si Mo Shan sa kanyang nakita, lalo na nang agawin ni Wang ang sinulid na ginagamit niya para kontrolin ang puppet. Iniisip ni Mo Shan na kaya niyang manalo dahil pinapabigat ng mga talisman ang katawan ni Wang, ngunit nang mapagtanto niya na nagkamali siya ay hinila siya ni Wang palapit sa kanya, na para bang naglalaro siya ng paddleball, bago niya tuluyang pinakawalan ang kanyang buong lakas sa isang hampas. Sa lakas ng tama ay naputol ang espiritual na sinulid na nagdudugtong sa kanila, at tumilapon si Mo Shan sa pader at bumalik siya sa normal na anyo at nawala ng malay. Pagkatapos ng laban, naglaho ang mga talisman sa kamay ni Wang, at nang sinubukan niyang maglakad patungo kay Yao ay halos mahimatay na siya. Bigla siyang may narinig na maingay na beep mula sa puppet, at ilang saglit lang ay tumalon palabas ng gusali si Mo Shan gamit ang talisman na nagpapalutang sa ere. Sinabi ni Mo Shan na kahit nanalo si Wang ay mamamatay rin siya sa huli, pagkatapos ay pinasabog niya ang bomba sa loob ng puppet at inutusan si Wang na mamatay, ngunit walang nangyari dahil inilagay ni Wang ang puppet sa space room. Nataranta si Mo Shan at paulit-ulit na pinipilit pasabugin ang bomba, pero tumalon na si Wang palabas ng gusali na sakay ng isang kariton. Tumalon siya palapit kay Mo Shan upang tapusin ang laban, ngunit sinalubong siya ng mga paputok na talisman, at dahil sa malakas na pagsabog ay natangay si Wang at halos mahulog, ngunit nakakapit siya sa isang crane. Ginamit ni Mo Shan ang kanyang mga talisman upang kontrolin ang mga gumuguhong bato at tinapon kay Wang, kasabay ng pagsabog ng mga talisman, ngunit ginamit ni Wang ang pagsabog upang pabilisin ang kanyang sarili at umatake kay Mo Shan. Gumanti si Mo Shan sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga bato at nagpakawala ng isa pang sunod-sunod na pagsabog na malubhang nakasakit kay Wang, na halos mawalan ng malay si Wang, pero sa kanyang panaginip ay nakita niya si Yao at nagbigay ito ng biglaang lakas. Naging parang nagliliyab na armas ang kanyang mga kamao, at walang tigil niyang binubugbog si Mo Shan habang sabay silang bumabagsak. Sa tindi ng pagbagsak, nabuo ang isang malaking hukay, ngunit nailigtas si Wang ng cube na agad siyang hinila papasok sa space room. Pagkalabas niya roon na pagod at duguan, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Yao sa kanyang pagkakatulog, hanggang sa bigla siyang nagising dahil sa ulan. Agad niyang hinanap si Yao, ngunit una niyang nakita ang mga damit ni Mo Shan na naiwan sa lupa, at nagtataka si Wang kung bakit si Mo Shan ay misteryosong naglaho. Gayunpaman ay hindi na ito iniintindi ni Wang at bumalik siya sa gusali upang hanapin si Yao, ngunit una niyang natagpuan si Yuan, ang duwag na gangster na sangkot sa gulo na nanginginig at umiiyak sa sulok. Galit na galit siyang tinanong ni Wang tungkol kay Yao, at itinuro ni Yuan ang isang malapit na silid, at laking tuwa ni Wang nang makita niya na ligtas si Yao. Sa ilang sandali, nang pinakawalan niya si Yao ay sinabi ni Yao na may bomba sa ilalim ng kanyang upuan na maaaring sumabog kapag siya ay tumayo. Pinakiusapan niya si Wang na unahin ang kanyang sariling kaligtasan, ngunit ngumiti lang si Wang at sinabing nakaligtas na siya sa mas malalakas na bomba ngayong araw. Maingat niyang hinugot ang bomba mula sa ilalim ng upuan, ngunit biglang ikinandado ni Lao ang pintuan at nakulong silang dalawa sa loob. Ipinahayag niya na nilagyan ng magic spell ang silid kaya't hindi siya makakagamit ng teleportation skill palabas nito, at tumawa siya habang hinihintay na sumabog sina Wang at Yao. Sa tulong ng cube ay napatunayan ni Wang na hindi nga siya makakagamit ng teleportation skill, ngunit itinuro ng cube ang pagkakasunod-sunod ng mga alambre kung ano ang dapat niyang putulin upang hindi agad sumabog ang bomba. Pagkatapos ay maingat na pinutol ni Wang ang mga alambre at itinapon ang bomba sa loob ng space room. Iniisip na ligtas na sila, at agad siyang niyakap ni Yao habang umiiyak at sinabi ni Wang na ligtas na siya. Ngunit nang umabot sa 0 ang bilang ng bomba sa loob ng space room, biglang nanigas si Wang at hindi na makagalaw. Nataranta si Yao at sinubukan siyang gisingin, ngunit unti-unting naunawaan ni Wang na sumabog din ang makapangyarihang hiyas sa loob ng puppet, at iyon ang nagdulot ng malaking butas sa space room. Ngayon ay matindi ang tinamo niyang pinsala, samantalang si Lao ay naiinis dahil hindi naging epektibo ang kanyang bomba. Nagpasya siyang tapusin na mismo ang laban at pumasok sa silid at binaril si Yao, ngunit bago niya ito tuluyang mapatay, dumating ang kanyang butler at binalaan siya na nandyan na si Jin at kailangan nilang tumakas.
Mabilis na tumakas si Lau kasama ang kanyang butler, samantalang si Jin ay bumagsak sa bubong at dumaan lang sa konkreto gamit ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, nawalan ng malay si Yao at bumagsak sa ibabaw ni Wang, at pinilit na tumayo ni Wang at nag-alala kung mayroon pa siyang oras upang dalhin siya sa ospital. Biglang pumasok si Jin at sinabing walang silbi ang ospital, dahil siya lang ang makakapagligtas kay Yao, at agad niyang inalis si Yao mula kay Wang at lumabas ng gusali. Hinabol siya ni Wang at sumigaw na ipinangako niya na protektahan niya si Yao, ngunit malungkot siyang sinagot ni Jin na hindi niya iyon magagawa dahil hindi man lang niya nagawang protektahan ang kanyang sarili. Tumalon ito sa bintana, at habang tinatawag ni Wang ang pangalan ni Yao, nasilayan niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Jin. Sinabi ni Jin na wala siyang nalalaman tungkol kay Yao o sa mundo ng mga superhuman, samantalang siya ay may alam at tatapusin niya kung ano ang nasimulan. Dahil sa mga pangyayari ay lubos na nalungkot si Wang sa pagkawala ni Yao, at tahimik niyang pinagmamasdan ang mga nagluluksa nitong magulang mula sa malayo. Isinumpa niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kakayahan na iligtas ang kanyang minamahal, at hindi rin niya alam kung saan siya magsisimula para hanapin ito. Habang nalulugmok siya sa puot at pagdududa, isang kotse ang huminto sa kanyang likuran at may babaeng bumaba at tinawag ang kanyang pangalan. Inanyayahan siya nitong sumama, at nang hindi siya sumagot, sinabi ng babae na alam niya kung nasaan si Lau. Agad na lumingon si Wang at mariing tinanong kung saan naroroon ang demonyong iyon, ngunit sinabi ng babae na kailangan niyang sumama kung gusto niyang malaman. Dinala siya nito sa isang kalapit na kainan at umupo para uminom lang ng kape, habang si Wang ay malungkot na nakatitig lang sa kanya, at diretsyong tinanong ni Wang kung nasaan si Lau. Ngunit tumugon ang babae na may ilang tanong muna siya bago niya ibigay ang sagot, at tinanong niya kung paano raw nananatiling nakatago sa kanilang lipunan ang mga superhuman, mga mandirigma, at iba pang nilalang na lampas sa hangganan ng tao. Sumagot si Wang na marahil ay mahusay silang magtago, ngunit pinagtawanan siya ng babae at sinabi na may mga taong nakatalaga para linisin ang gulong ginawa ng mga superhuman. Ngunit hindi naging interesado si Wang, pero sinabi ng babae na kahit magpanggap lang siya na may malasakit dahil siya ang nagprotekta rito hanggang ngayon, at kung wala siya ay matagal na siyang patay. Uminom lang ng kape si Wang at ngumiti, saka tinanong kung kasali rin ba sa protection service niya ang tatlong lalaking nakaupo sa likod ng kanilang mesa, na handang barilin siya anumang oras. Nagulat ang tatlong lalaki nang malaman nila na natuklasan niya ang kanilang pagkukunwari, at pati ang babae ay hindi makapaniwala. Agad niyang sinubukang abutin ang kanyang baril, at sabay-sabay ding naghanda ang kanyang tatlong tauhan upang itutok ang kanilang mga armas kay Wang, ngunit nanatiling mahinahon si Wang at sinabi na kung hindi sila magsisimula ng laban ay maaari pa silang mag-usap ng maayos. Pinakinggan naman siya ng babae at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras, at ginamit ni Wang ang kanyang super sense upang basahin ang nakasulat sa kanyang ID. Doon niya natuklasan na ang babae ay si Mo, ang pinuno ng task force ng Superhuman Management Bureau, at sinabi ni Wang na pinaghihinalaan niya na matagal na siyang tinutulungan ni Mo, ngunit nais niyang malaman kung ano ang tunay nitong pakay. Naglakas loob namang sumagot si Mo na dahil tinutulungan niya si Wang, dapat lamang nasuklian ito sa anumang paraan, at tinanong ni Wang kung ibig bang sabihin nito ay gusto siyang gawing mandirigma ng bureau katulad ng kanyang mga tauhan. Ngunit agad niyang ipinahayag na mahina ang mga ito dahil lahat sila ay mas mababa pa sa C-rank, kaya't hindi siya maaaring ikumpara sa kanila. Ang isa sa mga tauhan ay nagsabi kay Mo na si Wang ay hindi bababa sa B-rank superhuman, na higit na mas mataas sa kanilang antas, ngunit hindi ito pinapansin ni Mo. Sinabi niya kay Wang na kung gusto nitong makakuha ng impormasyon tungkol kay Lau, kailangan niyang gawin ang 3 misyon para sa kanya. Gayunpaman ay tumugon si Wang na isang misyon lang ang gagawin niya, at dapat ding isama ang impormasyon tungkol kay Jin, at hindi na nagreklamo si Mo at pumayag agad na labis na ikinagulat ni Wang. Pagkatapos ay ibinigay ni Mo ang mga detalye ng trabaho at sinabi na matatapos niya ito sa loob lamang ng isang araw, at may kaakibat pang disenteng bayad, ngunit nagtanong si Wang kung paano niya siya mapagkakatiwalaan. Nagkukunwaring nasaktan si Mo, at sinabing sapat na ebidensya na ang kanilang naging maayos na kasunduan upang patunayan na nasa panig niya siya. Sa ilang sandali ay umalis ang mga tauhan ng gobyerno, habang nagdadalawang isip si Wang kung dapat ba talaga siyang pagkatiwalaan, ngunit alam niyang simulang ang tanging paraan upang makakuha siya ng impormasyon tungkol kay Yao. Ngayon ay plano niyang gamitin ito para makapasok sa Superhuman Management Bureau at makuha ang kanyang pakay, habang nasa loob ng kotse si Mo at nakahinto sa trapiko.
Nagtanong ang kanyang tauhan kung bakit siya nakipag-ugnayan sa isang mapanganib na tao tulad ni Wang, bagay na labag sa pulisya ng kanilang ahensya, at sinabi ni Mo na malaki ang kanilang kikitain kapag malaki rin ang panganib. Masyado siyang ambisyosa para manatili sa kasalukuyan niyang posisyon, at naniniwala siya na si Wang ang magiging tulay niya upang mapromote sa mas mataas na ranggo. Kumbinsido siya na may malaking potensyal si Wang, at gagamitin niya ito upang makuha ang kanilang gusto, ngunit hindi niya alam na ikinabit ni Wang ang kanyang cube sa ibabaw ng kotse, at naririnig niya ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman ay hindi siya nagalit sa pagtatangka ni Mo na gamitin siya, dahil para sa kanya ay isa lamang itong walang kwentang babae na madaling kontrolin. Muling nagtanong ang kanyang tauhan kung talagang sasabihin ba nila ang lokasyon ni Lau, at sagot ni Mo ay bibigyan lamang nila ito ng maling impormasyon, dahil isa itong mangmang na hindi malalaman na niloloko na siya. Dito tuluyang nagalit si Wang at nagpa siya na ipakita sa kanya kung sino talaga ang tunay na tanga, at makalipas ang araw na iyon, nagtungo si Wang sa lokasyon na ibinigay ni Mo para sa kanyang assessment bago siya pahintulutang magsagawa ng misyon. Tumambad sa kanya ang isang marangyang mansyon sa gitna ng kagubatan, kung saan naroon din ang iba pang mandirigma na sasailalim sa pagsusuri. Ngayon ay nagtataka si Wang kung ano ang tunay na pakay ng pagtitipon, hanggang sa may lalaking lumabas na may hawak na mikropono, at ipinahayag nito na sila ay pinili upang magsilbing mga bodyguard para sa kanilang mga kliyente. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.